Pero bagay kayo, ha? Kasi nga napanood. Parang ila. Ah? Ay, gano'n? Ay, gano'n? Napapakanta? Ganda. Ay? Agay. Ilang araw na lang. Hello Kathleen fans! Ito na nga pasabog ito mga kasambreros. Pasabog siya na si Ma'am Jessica Soho. Nagsabi talaga na bagay ang Kathleen mga kasambreros. And marami tayong items para sa vlog na ito ha. Maraming items. Hindi, kidding aside mga kasambreros, na rin natin si Ma'am Jessica Soho na although matagal na ito, napanood niyo yung Hello Love Again, di ba? Dumaan kasi sa akin yung isa pang yung pangalawang video na nagsabi na bagay, parang ganon yung Kathleen nga, no? Nung binibihisan sila or papasok na sila Ma'am Kathleen at saka Sir Alden doon sa ASAP stage mga kasambreros. Kung kaya nung dumaan yon, naisip ko kagad yung kay Ma'am Jessica Soho na nagsabi rin sa Ma'am Jessica Soho na bagay kayo parang ganon. So yung chemistry talaga, hindi naman magiging 1.6, siguro nga 1.8 or 2 billion mga kasambreros ang income ng Hello Love Again siguro. Naisip ko minsan baka yun lang yung pinalabas nila para yung tax hindi gaanong malaki mga kasambreros. Hindi, joke lang po. So yun po kasi sobrang dami talaga 1.6, tapos kay Direk Cathy nga sabi niya konting push na lang 2 billion na. So parang tapos hindi pa rin siya na So pero hayaan na natin, na importante ay walang makakapantay sa income na 1.6 billion mga kasambreros. So yun and sabi pa ng isa dito, yung isang fan na hindi daw sila tao kundi bagay sila, sabing gano'n nung nag-edit mga kasambreros. So sabi niya hindi talaga sila tao bagay sila, sabing gano'n. Ang kulit lang mga kasambreros. And talagang kahit sino mga kasambreros, yung kanilang ugali, yung kanilang ang kanilang views sa buhay, yung pagiging stable, yung pagiging family oriented, lahat sila nagmamatch mga kasambreros. And then ito, next item natin, si Sir Alden ay nag-Instagram story ng kanyang Friday ride, morning ride mga kasambreros. Yung kanyang tugtog ay Tokyo Remix mga kasambreros. So parang ito ng Tokyo Olympics mga kasambreros. Nagpapahiwatig siya. And ang ganda ng ang lalim ng kanyang caption dito sa kanyang Instagram post mga kasambreros kanina. Sabi niya, quiet roads, golden light, just me, the climb and the sky. So sobrang deep, sobrang lalim. Although may pagka-poignant, medyo may pagka-sadness, pero alam natin na melancholic minsan si Sir Alden, di ba? Melancholic, yung mga sanguine din minsan, sobrang masayahin mga kasambreros. Yan ang si Pops Alden, talaga may ganong ugali mga kasambreros. So which is natutuwa tayo na resilient na siya ngayon, naka-bounce back na kasi okay na siya mga kasambreros, hindi na siya na-depress mga kasambreros. So and then ito late ko na ito nakita, itong nagpadila pala dito si Ma'am Catherine dito sa may Pilipinas Got Talent. Ang na-caption dito, Catherine, bakit may padila ka pa? Sabing gano'n. Kasi parang may kausap siya, tapos nagpadila siya mga kasambreros na parang lang para sa mga fans niya. Tapos ang kulit talaga kasi hindi mo parang random ng kanyang joke mga kasambreros at ang kanyang kakwilahan, na hindi may isipin na magpa-punch ng kakwilahan at saka kakulitan mga kasambreros. Parang automatic andyan na agad. So parang ganon mga kasambreros. And then ito, next item natin. Ito, medyo throwback ito mga kasambreros. Sobrang kulit niya yung Catherine dito, pinost sa isang admin, sobrang liit pa niya. Tapos ang galing niyang umarte sa pag-iyak, sa kakwilahan. Kasi nga 'di ba nasana din siya sa training din siya sa Going Bulilit and so on mga kasambreros. Sobrang kulit lang. Wala kasi grabe yung process talagang grabe simula bata hanggang ngayon mga kasambreros, training, acting talagang hindi question, walang duda na siya nga ay box office queen at saka cinema queen mga kasambreros. Kung mapapinataubang lahat ng mga kita at income ng lahat ng pelikula mga kasambreros, together with of course Sir Alden Richards. And then ito, si Ma'am Kyla Estrada mga kasambreros, nga anak ni Ma'am Janice de Belen, ay anak niya kay Sir John Estrada mga kasambreros.
kinumpara nila dito sa pulang dress or outfit mga kaswes ni Ma'am Catherine din, no, sa collagen. So si Ma'am Kyla Estrada ay magkasing edad lang pala sila, no, o isang year lang mga kasambreros. March 16 din ito si Kyla Estrada mga kasambreros, tapos si Ma'am Catherine naman ay March 26, no. Parang sila, parang match mga kasambreros, no. Nauna lang ng konti si ilang araw lang, no, or ilang weeks lang to si 10 araw lang, no, si Ma'am Kyla Estrada mga kasambreros. So si Ma'am Kyla Estrada, ang tangkad din ng batang ito, namana sa kanyang tatay na si Sir John Estrada mga kasambreros. So pero ito kasi nililink ng mga tao or parang ng mga fans mga kasambreros ni Sir DJ o ni Daniel Padilla, kasi nga nagkasama sila sa incognito mga kasambreros. So 5'5" ang height niya, so matangkad na rin yung mga kasambreros, si Ma'am Kyla Estrada. Pero yun nga, inamin din ni Ma'am Carla Estrada, kaya di ba Kyla Estrada, Carla Estrada, so parang magkatunog sila mga kasambreros. Inamin ni Ma'am Carla Estrada kaya Sir OG Diaz na walang girlfriend, no. Si Sir DJ, no, single po si Sir DJ mga kasambreros. So confirm po yan. So sabi dito kasi kapag wow yung reaction, wow yung emoji mga kasambreros ay si Ma'am Kyla Estrada, tapos kapag heart naman na kulay pula ay si Ma'am Catherine Bernardo. So yun po siya mga kasambreros. Pero walang dapat ikumpara sa kanila because they're both unique mga kasambreros in their own ways. Pero kapag level ang pag-uusapan ay syempre, no, kay box office queen mga kasambreros ang Corona. And then ito, sobrang kulit ng mga Instagram stories si Sir Alden. Kasi yung yung mga Colnago na bike ay Instagram story niya, iba't ibang klase, iba't ibang design mga kasambreros, no. Tapos niisip dito na ito naman bibilihin na naman ni Sir Alden mga kasambreros, yung mga Colnago na ito. Wag naman sana kasi baka maubos ang kanyang pera mga kasambreros. Pero sa kanya na yun, syempre, no, atay po ay joke at saka suggestion lamang iyon mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito, ginawa nilang cut din si Ma'am Catriona Gray at saka si Alden Richards, kasi nga di ba nagsama sila sa Bello Medical Group Project na campaign mga kasambreros, para nga sa awareness, no, ng parang emotion and then depression, mental health awareness and so on. Tapos mamimigay sila ng gift or regalo or set ng mga beauty products na libre mga kasambreros. Tapos yung isa, para silang tire, Cyclone tire, parang ganun. Pareho silang brand endorsers ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catriona Gray. Kaya ang witty ng admin, kasi napansin niyo yung cat den, no, tunog ng cat den mga kasambreros, kung kaya yung naisip ko lang na ito is cat den mga kasambreros, no, imbis na cat den. So wala, ang sobrang kulit lang mga kasambreros ng kanilang naisip na ito mga kasambreros. And then last item natin mga kasambreros, ito nagpost ng isang admin, no, ng picture ni Ma'am Catherine sa jewelry niya na set mga kasambreros ng alahas. May earrings, may necklace at saka may bracelet at saka sing-sing. Pero alam ko matagal na to, na na-repost lang po mga kasambreros, kung kaya sinishare ko lang din po sa inyo. Alright, so yun actually sa ating Kathleen items. Sana po ipangin po natin ang Word of God, and Blessed Friday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Hindi Kasi sa Diyos. John 8 verse 47, Whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Napakahalaga nito mga kasambreros, napaka-impacting at saka profound ng statement nito na sinabi ni Lord Jesus Christ. So there is a difference between those who hear and listen the Word of God and then those who do not mga kasambreros. And in-explain niya dito na pinapaniwanag niya yung fundamental truth tungkol sa relationship between God at saka ng tao, tayo mga kasambreros. At ang verse na ito ay sinasabihan tayo, nire-remind tayo
na yung totoo, no, yung totoo at hindi totoong bilong at saka itinuring ng Panginoon na anak, mga customers. Yung mga tumanggap, no, ng kanyang salita, nung tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, tagapagligtas at Redeemer, mga kasombreros, at saka dun sa mga hindi. Okay? It implies that our ability to understand and respond to God is tied to our relationship with Him. So, kasi yung mga tao, kapag walang relationship, mga kasombreros, hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ng tao, for example, na sa level natin. Kung pwedeng mag-judge ang tao right away, pero hindi nila naiintindihan at mauunawaan kung bakit nila ginagawa ito, bakit nila ginagawa yan, bakit nila sinasabi yan. Because in the first place, kung wala silang close na relationship, stranger siya sa kanila. So ganun din sa concept ng ating relationship sa Panginoon. So ito po ay nagre-remind sa atin na do we really belong to God, mga kasmeres? That is why we listen, we hear the words of God, and we read the word of God, mga kasmeres, or hindi. So ang nagsasuggest ito, no, at saka nagko-command sa atin, actually suggest lang siya, mga kasmeres, no, suggestion na yung understanding divine wisdom isn't just an intellectual exercise. It's about having a heart that is open to receiving and responding to God's message. Ito, napakaganda nito. Maraming mga tao, di ba, matalino. Maraming mga tao ang intellectual, crackerjack, ambidextrous, di ba? Nakatawa dito ng English vocabulary. Pero no, kidding aside, maraming mga tao intellectually using research, no, by study, review, and so on. Pero yung pangunawa when it comes to God's message ay kailangan kasi natin dito ng spiritual discernment, no? Ng spiritual understanding, ng divine wisdom, mga kasembreros, to fully grasp or to fully understand and to fully apply, mga kasembreros, ang salita ng Panginoon. And those who are in tune with God's will and ways have an innate ability to discern His words. So, meron sa loob-loob, no, talagang nasa loob natin, mga kasembreros, at sa puso natin yung pakikinig at pangunawa, mga kasembreros. In contrast, no, contrary, mga kasembreros, yung sa pangalawa na sinabi ni Jesus Christ ay nagpo-point out sa opposite situation. So ito, mga kasembreros, no, diving deeper into this verse, maunawa natin na si Jesus Christ po ay directly nagsalita, no, this time dun sa mga Jewish leaders who were questioning Him. Kasi diba, yung mga Jewish leaders, yung mga religious leaders at that time, mga kasembreros, especially mga Pharisees, maalam sila sa batas, no? Maalam sila sa law, maalam sila sa Mosaic law, no, scripture, mga kasembreros, sa Old Testament. However, ay nandyan na mismo ang Messiah, nagsasalita sa kanang harap, but there's parang blinded sila at mga bulag, mga kasembreros, blind at saka mga deaf, no, mga bingi, mga kasembreros, sa katotohanan. So they were more focused on their traditions and customs. So kasi nakaugalian, kasi ito yung nakaugalian, ito yung tradition, ito yung kultura. So mas sinusunod na iyon. So Jesus challenged their inability to hear His words by revealing their lack of connection with God. So yun ang problema. Yun ang problema, mga kasmeros, na wala kasi silang connection sa Panginoon, kung kaya yung kanilang understanding, yung kanilang discernment, yung kanilang wisdom ay hindi nagmumula sa Diyos, mga kasembreros. And to fully grasp the meaning of John 8:47, we must understand the context, which is very crucial. So ang statement na ito ay nag-occur na during a larger discourse where si Jesus Christ po ay nag-engage sa mga Pharisees at saka sa mga Jewish leaders, as I've mentioned earlier. Throughout the chapter, Jesus speaks on the themes of truth, freedom, and His divine authority. So, ang dami niyang kini-claim dito, mga kasembreros, about His identity. However, yung pinakamataas dito is the Son of God, mga kasembreros, and it challenged the leaders during at that time ng kanilang lack of faith and lack of connection sa Panginoon, mga kasembreros. So, kapag tayo po ay wala talagang paunawa, ito yung sasabi ko na kahit saan ka mapunta, kapag meron kang wisdom, meron kang talino, meron kang kaalaman na galing sa Panginoon, mga kasembreros, kahit saan ka ilagay, no? Kahit nasa gilid ka ng sapa, kahit nasa probinsya ka, kahit sa gilid ka ng sagingan, kahit sa gitna ka ng gubat, if you have wisdom and
kung leading, no, panguna ng banal na espiritu mga customers, ay bibigyan kanya ng talino, bibigyan kanya ng understanding na maunawaan at saka gumawa ng mga strategy at ng mga technique sa buhay mga customers para mabuhay. So ang lesson na ating pwedeng matutunan dito, no, na hayaan natin mga tenga, makinig, no. Firstly, genuine faith requires active listening. So yung faith mga customers sa totoo ay actually timeless ito, no, yung pakikinig talaga pag active yung ating faith mga customers. So active faith, genuine faith is equal to active listening. So kasi parang nagtitiwala ka sa Panginoon. So every time God speaks, every time the word of God in the Bible is read, kailangan nakikinig tayo, and that's pretty normal. And lifestyle na yun ng mga taong may genuine tunay, no, plakado, no, ginto na pananampalataya sa Panginoon mga customers. Parang lang yan parang yung tatay mo, for example, breadwinner ng pamilya or isang 5-star major general. Kapag ikaw yung sundalo niya, kapag nagsasalita yan, makikinig ka because nakita mong maasahan siya, no. We shouldn't go through the motions of faith without truly engaging with God's word. If we claim to be followers of Christ, we must seek His guidance earnestly, allowing His teachings to influence our actions and decisions. So ganun mga customers, ang faith natin, makita yung dapat sa action. Kasi di ba nga, ang work without faith is dead, tapos ang faith without work is dead as well. So vice versa. So nagre-remind ito, yung verse na ito mga kasombreros, ng isang dynamic nature ng ating relationship sa Panginoon. Hindi siya patay, hindi siya lackadaisical, no? Yung lackadaisical ko ay parang walang ka-energy, parang sloth na parang sobrang kupad. Although there are times na kailangan huminto, maging mabagal para makapag-isip tayo na maayos. Pero yung faith natin dapat nag-aalab yan araw-araw. And it pushes us to reflect on our ability to hear His words and respond authentically. So dapat pag nakinig tayo, may response yan mga kasembres. Di ba nga sa mga readings, kailangan may response siya. Pero in general, tayo po ay kapag may faith tayo na genuine, totoo mga kasembres, ay nag-aalab po yan. So nakita sa actions, nakita sa pananalita. In our lives, let us take intentional steps to cultivate a genuine correction or connection with God so that we can truly hear and understand what He desires for us. So kailangan active yung ating listening, active yung ating pandinig mga kasembreros. So active din yung dapat yung reading natin syempre ng Biblia, kasi not all the time ay may nagbabasa para sa atin, may nag-preach para sa atin, may nagtuturo para sa atin na tayo ay nakikinig nilang parati. So hindi po ganun mga kasembreros. So we must also ourselves read the Word of God, no? Kasi pagkain po yan ng ating kaluluwa. And of course, lifestyle na dapat natin yan. It's no longer a question or an option na magbabasa ba ako ng Biblia ngayong araw? Hindi. So parang ganon. So parang parang pagkain na material na kakain ba ako ngayong araw? Hindi. So kapag hindi ka kumain isang beses ang araw, no, di ba parang iba yung iba yung pakiramdam mga kasi manghihina ka. So same goes with our soul or kaluluwa mga kasmeres na spiritual food niya at saka pagkain niya. Parang lang yan parang kung ikaw hindi ka kumakain ng ang isang hayop, may pagkain talaga sila na intended para sa kanila. Tayo rin naman ay may pagkain tayo mga tao na intended para sa atin. May mga bagay na hindi natin pwedeng kainin. Kunwari, hindi natin pwedeng kainin yung mesa, yung plato mismo, hindi natin pwedeng kainin. So, ganun din ang kaluluwa natin. May intended siya at saka right food mga kasamaras ang ating kaluluwa. Kahit na ihain mo pa dyan ang pinakamamahalin at pinakamasarap na pagkain sa restaurant mga kasambreros, no? Hindi yan kakain mga kasambreros because ang kaluluwa natin, ang pagkain lamang niyan ay ang pagkain na spiritual, and that is the Word of God in the Holy Bible. Okay? Kaya dapat buksan natin ating Biblia, pakain natin ating kaluluwa araw-araw. Alright, salamat po in the meantime nung po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po.